Napangiti si Ariana habang pinapanood ang mga bata na umaalis at sinasalubong ang mga magulang na naghihintay sa labas. Natapos ang klase nila na masaya at walang halong pagod dahil nagkaroon sila ng magandang activities at discussions. Huminga ng malalim si Ariana at agad na niligpit ang mga gamit niya. "Goodbye po, teacher!" Malambing na sabi ni Sarah. "Nandiyan na ba ang parents mo?" Tanong ni Ariana. "Opo." Ngumiti si Sarah at agad na inasikaso ang gamit niya. Naglakad palabas ng kanilang classroom. Ito na ang naging buhay ni Ariana. At siya na lang din mag-isa sa buhay. Dahil magkasunod na namatay ang mga magulang niya noong nag-take siya ng board exam. Magmula nang mawala ang mga magulang niya, ay kailangan niyang maging matapang at labanan ang lahat ng sakit na naramdaman niya. Kailangan niyang bumangon at kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya. "Oh, lulubog na ang araw. Nandito ka pa sa school?" Sabi ni Christy. "May mga inasikaso lang po ako, ma'am. Pero patapos na rin po ako dito." Kung sa bagay, napakaraming event ngayon na kailangan natin asikasuhin. Lalo pat graduating na ang mga kinder natin. Natatawang sabi ni Christy. Natawa na rin si Ariana at agad niyang tinapos sa mga gawain dahil kailangan niya pang mag-grocery dahil wala nang laman ang refrigerator niya. Tumayo si Ariana at dahil siya ang huli na lumabas, mabilis niyang isinarado ang pinto. "Ma'am Christy, una na po ako Bye!" "Mag-ingat ka, Ariana. Sobrang bait mo pa naman at baka mamaya hindi mo mamalayan ng mga tao sa paligid mo." Nakangiting sabi ni Christy. Ngumiti si Ariana at tumango. "Maraming salamat po." Mabilis na naglakad ng dalaga at lumabas ng school at dahil gusto niyang maglakad, naglakad-lakad siya para pagbasta ng mga buildings. Nang makarating sa supermarket, bumili siya ng mga kailangan niya at mga pagkain na good for 1 month. "Marami pa akong dilata sa bahay. Expired na halos yung iba pero sa susunod na buwan pa naman." Dahil mag-isa lang si Ariana, ay laging may natitira na ulam para sa kanya na lagi niya naman binibigay sa mga kasama niya at may pagkakataon na kapag sumusobra, namimigay pa siya sa mga kasama niya sa boarding house. 3,500 po, ma'am." Nakangiting saad ng babaeng cashier. "Eto po." Teacher po pala kayo?" Muling ngumiti ang cashier sa kanya. "Pangarap ko po maging teacher noon, pero hanggang pangarap na lang talaga." "Naku, magagawa mo yun sa tamang oras. Sabi nga nila, hindi karera ang buhay." Ngumiti si Ariana at kinuha ang paper bags. "Maraming salamat po, ma'am." Ngumiti ang babaeng cashier habang nangingilid ang luhas sa mga mata. Ngumiti lang si Ariana at agad na naglakad papunta sa labas. Habang naglalakad, ay bigla na lang may humarurot na motor sa gilid niya, dahilan para matumba siya at tumilapon ng mga laman ng kanyang paper bags. "Tatanga-tanga kasi. Alam mo namang daanan niya, nandyan ka." Sigaw ng lalaki. Kunot ang noo ni Ariana at mabilis na tumayo para harapin ng lalaki. Tsaka niya tiningnan ang paligid at nakitang malaki ang daanan. "Malaki po ang daanan at pwede po kayong dumaan sa gilid ko at isa pa po, hindi naman tama na sigawan mo ko dahil hindi naman tayo magkakilala at hindi rin ikaw nagpapakain sa akin." "At talagang sumasagot ka pa?" Umamba ng sampalang lalaki. Napapikit naman si Ariana at nakaramdam ng takot. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas ay wala man lang siyang naramdamang kamay sa kanyang pisngi. Kaya mabilis niyang idinilat ang kanyang mga mata at nakita ang isang lalaki na may hawak na kamay ng lalaking sinigawan siya kanina. "Babae yan, pre." Ngumisi si Loki. "At sino ka naman?" Sigaw ng matandang lalaki. "Tiwan mo nga ako." "Not until you apologize." Saad ni Loki at mas lalong hinigpitan ng hawak sa pulso ng lalaki.
Dahilan? Para mamula ito. Bakit ako magsasorry sa babaeng yan? Siya na nga ito nakakasagabal at nakaharang sa daan ko. Inis na sabi ng matandang lalaki. At talagang hindi. Natigilan si Loki na maramdaman niya ang malambot na kamay ni Ariana sa kanyang pulso. Ni hindi nga alam ni Loki kung ba't siya nandito. At nangingialam sa away ng babaeng to at ng matandang lalaki. Hayaan mo na. Kasalanan ko rin naman at ayaw ko ng gulo. Mahinahon na sabi ni Ariana. See? Pakinggan mo ang sinasabi ng babaeng yan. Saad ng matanda at tumawa pa. Nagtagis ang panga ni Loki at mabilis na sinuntok sa panga ang lalaki. Dahilan para bumagsak ito sa motor. Mabilis na inayos ni Loki ang kanyang jacket at malamig na tiningnan ng lalaki na nagmamadaling umalis. Tsaka niya tinignan si Ariana na mabilis namang pinulot ang gulay at laman ng ibang plastik. Bumuntong hininga si Loki at isa-isang dinampot ang mga karne na nasa plastik. Salamat. Ngumiti si Ariana at natigilan nang makita ang mga berde nitong mga mata. Ano paborito mong ulam? Ha? Ngumiti si Ariana kaya napalunok si Loki. Bilang pasasalamat mo sa pagtulong sa akin, dyan ka lang ba nakatira? Tinuro ni Ariana ang hindi kataasan na building kung saan siya nakatira. Kasi kung dyan ipagluluto kita, hindi ako nakatira dyan. Seryosong sabi ni Loki. Bumakas naman ang pagkapahiya sa magandang mukha ni Ariana, kaya naikuyom ni Loki ang kamao niya. Pero may bahay ako dyan. Talaga? Okay. Ngumiti si Ariana at yumukod. Salamat ulit. Beef steak ang paborito ko. Saad ni Loki at mabilis na tumalikod at nagmamadali na pumunta sa kotse niya sa hindi kalayuan. Napanguso si Ariana at agad ding napangiti at naglakad papunta sa kanyang apartment. Kinagabihan, pagkatapos ng pagtuturo ni Ariana, ay diretso na sa kanyang apartment ang kanyang uwi. Day off niya kinabukasan, kaya naman gusto niyang magpahinga at magluto na lang para sa kanyang sarili. Narinig nga rin niya na may bagong lipat sa kabilang apartment, kaya naman naisip niya magluto. Oo naman tita, okay lang po ako dito. Mag-isa pero masaya naman po ako. Nakangiting sabi ni Ariana habang hinahanda ang mga lulutuin para sa gabing yun. Hindi ka naman ba inaaway ng mga tao dyan? Ang mga kasama mo, kapitbahay. Sunod-sunod na tanong ni Alexis. Natawa si Ariana. Okay na okay po tita. Huwag po kayong mag-alala. Dahil okay naman po ang kalagayan ko dito. Bumuntong hininga si Alexis sa kabilang linya. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Malayo ka dito sa amin at baka abusuhin ka ng mga tao sa paligid mo. Wala ako dyan para ipagtanggol ka. Wala rin nandyan para sa'yo. Natigilan si Ariana at naisip kung gaano siya kaswerte sa kanyang tita Alexis. Dahil na rin sa pagmamahal nito at pagmamalasakit sa kanya noong panahon na halos hindi na makilala pa ni Ariana ang sarili. Tita Alexis, okay lang po ako. Actually may nakilala po akong kaibigan. Tinulungan niya po ako dun sa lalaki na sinigawan ako. Talaga? May kaibigan ka? Hindi mo ba ipakikilala sa akin? Bakas ang saya sa boses ni Alexis. Ngumuso naman si Ariana. Tsaka ko po ipapakilala kapag close na po kami. Pagkatapos ni Ariana magluto, ay hinanda niya na ang Tupperware para sa kanyang kapitbahay na bagong lipat. Hindi niya kilala kung sino yon pero malakas ang kutob niya na yung lalaki ang nasa loob. Kumatok si Ariana ng 2 beses bago siya makarinig ng hakbang sa loob at nang buksan ang pinto, laking gulat niya na makita si Loki na nakasuot lang ng sleeveless muscle tee na halos kita ang buong tattoo nito sa kaliwang braso. Ikaw pala? Ngumiti si Ariana. Hi. Seryosong sabi ni Loki at napalunok nang makitang nakasuot lang si Ariana ng itim na tank top at itim na shorts. Bakit ka nandito? Ito. Iniangat ni Ariana ang Tupperware na may lamang ulam.
Sabi mo, beef steak ang paborito mo, hindi ba? Pasok ka, saad ni Loki. Napalunok si Ariana ngunit agad naman siyang pumasok. Kumpleto na agad ang mga gamit sa loob at nakapatay lang ang television. Nilapag ni Ariana ang Tupperware at tiningnan si Loki na nakaupo at may inaayos. Naglalakad-lakad lang si Ariana at napatingin sa tato ni Loki at sa bawat galaw nito ay nagpo-flex ang braso. Di pa pala tayo magkakilala, no? Tanong ni Ariana. Natigilan si Loki nang pagharap niya, ang mga hita ni Ariana ang bumungad sa kanya. Kaya agad siyang napaiwas ng tingin at tumayo. Sa paningin ni Loki ay napaka-inosente ni Ariana na parang babasaging baso na kailangang ingatan. Loki ang pangalan ko, sabi ni Loki at humalukip-kip sa harap ni Ariana. Ikaw, Ariana, ayaw mo bang tikman yung niluto ko? Masarap yan. Nakangiting saad ng dalaga. Napakurap naman si Loki at napatingin sa pagkain na nasa lamesa. Agad na naglakad si Loki at kumuha ng kutsara at tinikman ang luto ni Ariana. At agad siyang natigilan dahil kapit na kapit ang lasa ng pagkain sa dila niya. Na kapag tumikim pa si Loki, ay literal na manghihingi pa siya ng kasunod. Masarap, di ba? Pwede na. Seryosong sabi ni Loki at tumayo. Masarap pero matigas pa yung beef. But other than that, wala akong masabi. Ganun ba? Kanina ko lang kasi yan ginawa eh. Tumawa si Ariana at napatingin sa tato ni Loki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala sa sariling hinawakan niya ang tato sa braso nito. Ang ganda. Natigilan si Ariana nang lumayo si Loki at tumikim. Kaya nanlaki ang mga mata niya at mabilis na lumayo. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ang bagay na yon. Pero kasi, parang hinihila ng tato ni Loki ang kanyang kamay para hawakan ito. Sorry. Gusto ko lang sana siya hawakan, nagandahan kasi ako. Sorry talaga. Napakagat pa siya ng ibabang labi at napayuko. Napalanok si Loki at kakaibang haplos na ginawa ni Ariana sa kanyang braso. Dahil aaminin niya, nanindig ang mga balahibo niya. Tiningnan niya si Ariana na nakaiwas ng tingin at tila nahihiya sa ginawa. Huminga ng malalim si Loki at hinawakan ang kamay ni Ariana. Dahilan, para mag-angat ito ng tingin sa kanya. Touch it. Utos ni Loki. Ha? Gulat namang tanong ng dalaga. Gusto mong hawakan ko? Marahan na tumango si Loki at napalunok naman si Ariana, tsaka niya dahan-dahan na hinawakan ang bawat tato ni Loki. Napapikit naman ang binata at pakiramdam niya ay nakalutang siya sa bawat haplos nito at pakiramdam niya ay may kapayapaan sa bawat haplos na ginagawa ni Ariana sa kanya. Stop. Halos mamaos ang boses ni Loki. Okay. Kukunin ko na lang mamaya yung Tupperware pagtapos mong kumain. Dire-diretso ang lakad ni Ariana palabas ng pinto at mabilis na tumakbo papunta sa kanyang apartment. Malakas ang buntong hininga ni Ariana at natulala na lang sa likod ng kanyang pinto dahil sa kahihiyan na nagawa niya na hindi niya naman pinagsisihang gawin. Habang si Loki naman ay nanatiling nakatayo at dinadamdam ang bawat haplos ni Ariana sa kanya at natawa. Ngayon ang pangkalahatan yung test para sa isang subject. Gusto ko lang malaman ang mga natutunan niyo sa subject ko at ano pa ang kailangan i-improve. Handa na ba kayo? Yes, teacher! Sabay-sabay na sabi ng mga estudyante. Napangiti si Ariana at agad na binigay ang mga test papers sa mga bata na agad namang nagsagot ng kanilang papel. Pinagmasdan ni Ariana ang mga bata habang nakatayo siya at tahimik na pinapanood ang mga sulat kamay nito. Napabuntong hininga si Ariana dahil hindi man lang siya nakatulog kagabi dahil sa labis na pag-iisip kung bakit niya hinawakan ang tato ni Loki at hinayaan siya nito na hawakan ito. Teacher, tapos na po ako! Sabi ng isang lalaking estudyante. Talaga? Very good naman! Isa-isa na rin nagpasa ang mga bata ng kani-kanilang mga papel.
At nang matapos, ay tsaka inisa-isa ni Ariana ang mga sagot, maging ang mga pangalan ng mga bata na nakakuha ng mataas na grado. Ngumiti si Ariana na makitang halos lahat ng hawak niya ay mataas at walang bagsak. Kids, you did well today. Nakaka-proud kayong lahat dahil lahat kayo may mataas na marka. At lahat kayo makakakuha ng maraming stars sa araw na to. Ngumiti si Ariana. Tandaan nyo, kahit bumagsak man tayo sa isang subject, okay lang yan ha, dahil may susunod pa naman para makabawi. Thank you po, teacher! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Sa araw nga na yun, ay walang ginawa si Ariana kundi ang umupo sa faculty room at asikasuhin ang mga grades ng mga bata. Dumating ang break time, hanggang sa uwian, tsaka lang napagtanto ni Ariana na gabi na. Natawa na lang siya dahil hindi man lang siya makaramdam ng gutom o pagod sa pag-e-encode ng mga grado ng mga bata sa kanyang laptop. "Oh, Ma'am Ariana, hindi ka pa ba uuwi?" Tanong ni Angelica. "Uuwi na rin po ako, ma'am." Ngumiti si Ariana at nagligpit ng mga gamit. "Hindi ko lang namalayan yung oras." Natawa si Angelica at napailing. "Kaya nga ma'am maging ako hindi ko rin napansin yung oras, uwian na pala." Tumayo na si Ariana at agad namang nagpaalam sa iba pang teachers bago siya umuwi. Napatingin siya sa mga estudyante na tumatakbo at ang iba, nagmamadali na lumabas sa malaking gate. Tumango si Ariana sa guard at mabilis na lumabas. Napangiti si Ariana habang naglalakad dahil makikita niya na naman si Loki, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay nakaramdam siya na may sumusunod sa kanya. "Baka guni-guni ko lang," bulong ni Ariana. Naglakad ulit si Ariana at sa pagkakataon na yun ay nakaramdam na siya ng takot at hindi niya maintindihan kung bakit siya kinakabahan. Nag-uunahan ang kalabog ng kanyang puso at mas lalo lamang niyang binilisan ng paglalakad. Hinihingal na sumandal si Ariana sa kotse at hawak niya ang kanyang bag. Napatingin siya sa gilid at nakitang wala na ang sumusunod sa kanya. Ngunit nang tingnan niya ang kabilang parte, bigla siyang napasinghap. "Ariana!" Tawag ni Loki at nilagay nito ang kamay sa bibig niya. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Loki, may sumusunod sa akin?" Sa pagkakataong yun, pakiramdam ni Ariana ay nakahinga siya ng maluwag. "I know." Ngumiti si Loki sa kanya at tiningnan ng lalaki na huminto at tila ba may hinahanap sa paligid. Hinubad ni Loki ang kanyang sombrero at agad nilagay sa ulo ni Ariana. "Aalis tayo dito." "Pero paano kung... Loki?" Sigaw ni Ariana. Sinuntok ni Loki ang lalaki sa mukha dahilan para humiyaw ito. Mabilis na naglakad si Loki at malakas na sinipa ang lalaki dahilan para mapaatras ito. Kaya naman, nanlalaki ang mga mata ni Ariana habang nakatitig sa binata na galit ang muka. Napaatras si Ariana at natigilan siya nang may humawak sa kanya. Muli siyang sumigaw. Natigilan si Loki at kusang napatingin kay Ariana at mas lalong nagtagis ang panga nang makita kung gaano kahigpit ang hawak nito sa dalaga. Dahan-dahan na nilubayan ni Loki ang lalaki at tiningnan ng dalaga. "So, this is your new girl, Loki?" Natatawang sabi ni Amore. "Let her go." Kalmadong utos ni Loki. Ngumisi si Amore at pinasadahan ng kanyang daliri ang pisngi ni Ariana na nangingilid ang luha sa mga mata. At doon, hindi na kinaya pa ni Loki at mabilis na sumugod. Nahila niya agad si Ariana at agad niyakap. Napapikit na lang si Ariana dahil sa takot at nang wala na siyang marinig ay idinilat niya ang mga mata. "Loki, sino yung mga yun?" "Hindi na mahalaga, kailangan na nating umuwi." Kalmadong sabi ni Loki at dinampot ang bag ni Ariana. Tahimik silang naglalakad at nang makarating sa apartment, ay nanatili si Ariana sa unit ni Loki na kumuha ng tubig. At hindi maalis ni Loki sa isip niya ang nabasang takot sa mga mata ni Ariana at si Amore na nakalaban niya. Binigay ni Loki ang tubig kay Ariana na nanginginig pa rin ang kamay
at panay ang hinga ng malalim. Are you okay? Tanong ni Loki. Paano mo nalamang nandun ako? Iba ang direksyon na pinuntahan ko kaya paano mo nalamang nandun ako? Napalunok si Loki at seryosong tiningnan si Ariana. Next time, be careful. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sinusundan, no. Binabantayan mo ba ako? Natigilan si Loki at humigpit ang hawak niya sa 2 tiket na nasa kamay niya, habang nakatingin kay Ariana na seryosong seryoso. Never mind. Baka nagkataon lang na nandun ka. Do you want to go with me? Sa music fest? Bigla ang tanong ni Loki. Ayaw niyang pag-usapan yun dahil natatakot siyang malaman ni Ariana ang totoo. At ngayon lang nakaramdam si Loki ng takot. Mag-perform ako doon. Agad namang ngumiti ng ubod ng tamis si Ariana. Oo ba? At dahil doon, napangiti si Loki. Ilang araw ang nakalipas ay araw-araw na magkasama si Loki at Ariana. Lagi silang sabay sa lahat at may mga pagkakataon na sumasama si Ariana sa Music Fest para panoorin si Loki na mag-perform. Ngumiti si Ariana nang makita kung gaano kagwapo ang lalaki habang kumakanta sa unahan at lahat ng babae ay may kanya-kanyang hiyawan kaya napanguso si Ariana sa isang tabi. Thank you guys for coming! Nagtilian naman ng mga tao. We love you, Loki! Paisa-isang sigaw ng mga kababaihan. Bumaba si Loki at tiningnan si Ariana na nasa gilid ng table at kusang nag-iwas ng tingin si Ariana nang may yumakap na babae kay Loki. Hinalo-halo niya ang kanyang juice habang kagat ang labi at nang hindi marinig si Loki ay tiningnan niya yon at nakitang nag-uusap si Loki at ang babae na nakahawak sa braso nito. Girlfriend? Napailing si Ariana at agad na kinuha ang kanyang bag. Balak niya nang umuwi at magpahinga dahil hindi niya maintindihan ang selos na nararamdaman. Ariana! Sigaw ni Loki sa gitna ng napakaingay na musika. Hindi pa man nakakalayo, ay nakaramdam si Ariana na may humawak sa kanya, kaya't natigilan siya at napatingin kay Loki. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng binata, at ang hawak nito sa kanyang kamay ay punong-puno ng pag-iingat. Saan ka pupunta? Tanong nito. Uuwi na. Magpapahinga na ako, Loki. Walang kasing lamig ang boses ni Ariana. Kaya natigilan ng lalaki. May problema ba? Wala naman. Napatingin si Ariana sa babae na tumakbo papunta kay Loki. Napalunok si Ariana at huminga ng malalim. Loki, nandito ka lang pala. Come on, iinom pa tayo. Nakangiting sabi ng babae at hinawakan ng braso ni Loki. Marahan na binawi ni Ariana ang kanyang braso at ngumiti. Uuwi na ako, Loki. Mabilis na tumalikod si Ariana at agad na naglakad palayo. Sumakay siya ng taxi at doon nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman at ang selos na nangingibabaw sa sistema niya. Aaminin niya na mahalaga sa kanya si Loki maging ang presensya nito. Nagkaroon din naman ng kakaibang pakiramdam si Ariana sa tuwing nandyan si Loki. Ma'am, nandito na po tayo. Agad nag-abot ng bayad si Ariana at bumaba. Dire-diretso ang lakad niya, papunta sa kanyang unit at mabilis na pumasok. Tahimik si Ariana at maraming bumabagabag sa isip niya tungkol kay Loki. Napapikit siya at agad na nagbihis ng komportableng damit, tsaka lumabas ng banyo. Ngunit hindi pa man siya nakakaupo, ay may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Loki? Gulat na tanong niya nang buksan ang pinto. Ariana. Mabilis na pumasok si Loki sa unit ni Ariana at agad na umupo doon. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba uminom ka? Umiling naman ang binata. Konti lang. Paano ang mga kaibigan mo? Tanong ni Ariana at umupo. Napatingin naman si Loki sa suot ni Ariana.
Brown na sando na naman at isang maikling shorts. Napatingin si Loki sa liig ni Ariana at napalunok. Bumuntong hininga si Loki at sumandal sa sofa. Bakit ka umalis? Kasi gusto ko nang umuwi. Really? You're cold. May ginawa ba ako? Napalunok si Ariana at naisip na baka nahalata nito ang pagtatantrums niya kanina at kawalang gana. Wala naman. Gusto ko lang na umuwi at magpahinga pero gusto mo bang kumain? Magluluto ako. Huminga ng malalim si Loki. Sabay na tayong kumain. Kinagat ni Ariana ang labi at tumango. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina at mabilis na nagluto. Hindi niya alam kung ba't siya kinakabahan at bakit pumipintig ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Nang matapos sa pagluluto, ay agad niyang tinawag si Loki at sabay silang kumain. Ang ganda pala ng banda niyo. Bahagyang tumawa si Ariana. Girlfriend mo ba yung kanina? Natigilan si Loki at napatingin kay Ariana na pinaglalaroan ng pagkain. Hindi. Loki, hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin eh. Okay lang. Ariana, wala akong girlfriend. Seryosong saad ng binata. Kaya ba bigla kang umuwi dahil akala mo girlfriend ko si Micaela? Micaela pala ang pangalan niya? Close na close kayo, no? Ariana. Seryosong tawag ni Loki. Nangilid ang luha ni Ariana at agad pinigilan ang sarili na maiyak sa sitwasyon niya. Hindi niya alam kung bakit ang sakit at bakit pakiramdam niya ay kawawa siya kapag nawala si Loki. Mabilis na tumayo si Ariana at agad na niligpit ang pinagkainan nilang dalawa. Ariana. Seryosong sabi ni Loki. Wala ka bang gagawin? Kailangan ko na kasing matulog. Nagulat si Ariana nang hilahin siya ni Loki. Dahilan? Para magdampi ang kanilang labi. Napapikit si Ariana at napahawak sa damit ni Loki. Ang halik nito ay nanunuyo, nag-iingat at puno ng assurance. Humiwalay si Loki at napalunok. Hindi na naman niya napigilan ng sarili, kaya nanlalaki ang mga mata niya. I'm sorry. Bulong ni Loki. Loki! Napakurap-kurap si Ariana at humiwalay sa binata. Agad namang napamura ang binata at nagmamadaling umalis sa unit ni Ariana na naiwang nakatulala at hawak ang labi. Dude! Talaga bang dyan ka na lang sa unit mo? Tanong ni Elliot. Bumuntong hininga si Loki at pinatuyo ang kanyang buhok habang pinapakinggan ang sermon ng kanyang kaibigan. Hindi niya alam kung ba't niya nagawa ang bagay na yun. Ngunit tama ba ang nakita niya? Nagsiselos nga ba si Ariana? Kinagat ni Loki ang kanyang labi nang maramdaman ang malambot na labi ni Ariana sa kanyang labi kagabi. Bakit niya ba nagustuhan ang bagay na yun? Talaga bang tinamaan siya sa inosenteng si Ariana? Loki! Wala sa napag-usapan natin na dyan ka matutulog. May mga kailangan kang gawin. At nabalitaan mo na siguro na bumalik na si Amore. Sabi ni Elliot. Alam ko. Even threatened, Ariana. Nagtagis ang panga ni Loki dahil kilala niya si Amore. At lahat ng gusto nito ang nasusunod. Hindi niya hahayaan na pati si Ariana ay mapahamak dahil sa kanya. Sino naman si Ariana? Huwag mong sabihin kaya ka nandyan dahil sa babae. Shut up, Elliot. Wait, ayan ba yung magandang teacher? I said shut up. Teritoryo ko ang tinutukoy mo. Humalakhak si Elliot ngunit naging seryoso ang tono ng boses nito. Alam mo kung gaano kadelikado si Amore. At ngayong nakita niya na si Ariana, sa tingin mo titigilan ka niya? You need to decide, Loki. Matalino ka. At kung ayaw mo mapahamak si Ariana, you need to talk to him. Iha, walang tao dyan. Alam ko umalis na ang lalaki nakatira dyan. 3 araw na ang lumipas na hindi na nakita pa ni Ariana si Loki. At sa mga araw na yon, hindi siya mapakali. Napalunok si Ariana at umatras habang dala ang ulam dahil nagbabaka sakali siyang nandito ang binata. Napanguso siya
at naalala ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Galit ba si Loki? Salamat po, Lola. Ngumiti si Ariana. Babalik din yun. Ngumiti naman na matanda sa kanya. Sana nga po, Lola. Ngumiti si Ariana at ibinigay ang isa pang Tupperware sa matanda na natigilan. Sa inyo na lang po tong isa. Marami po kasi ako niluto ngayong umaga. Naku, salamat. Ngumiti ang matanda. Bagsak ang balikat na umuwi si Ariana sa kanyang unit at agad na nilapag ang Tupperware sa lamesa. Mamaya lang ay may afternoon class siya. Kaya naman, para hindi na siya malungkot ay agad na siyang umalis. Tiningnan niya pang muli ang kwarto ni Loki. Bago siya bumuntong hininga at agad na umalis. Sumakay siya ng e-bike at agad silang bumiyahe patungong school. Salamat kuya. Nakangiting sabi ni Ariana. Pumasok siya ng walang gana at wala sa katinuan. Ngunit kahit papaano naman ay umusad ang kanyang klase na hindi siya pumapalpak. Pagdating naman sa second subject, ay inalis na ni Ariana sa kanyang isipan si Loki at naging abala na lang siya sa pagtuturo sa mga bata. Oh ma'am, okay ka lang? Tanong ni Christy. Opo ma'am, medyo nahihilo lang dahil sa init ng panahon. Nakangiting sabi ni Ariana. Napakainit talaga ngayon kaya mag-ingat ka o siya babalik na ako. Tumango si Ariana at ngumiti. Salamat po ma'am. Sa araw nga na yon, ginugol ni Ariana ang sarili sa trabaho. Walang Loki ang nasa isip niya at walang kahit na anong lungkot ang nasa isip niya. Nang dumating ang gabi ay tsaka siya nagmamadali na nagligpit ng gamit. Umaasa siyang nandyan si Loki at baka nasa trabaho lang ito. Hindi na siya nagpapaalam sa mga co-teachers niya. At agad na siyang umalis at naglakad sa gate. Bye ma'am, sabi ng gwardya. Oh, bago po kayo? Tanong ni Ariana na mapansing bago ang guard. Ngumisi ito. Opo ma'am, sideline. Tumango-tango si Ariana at ngumiti. Okay po, sige po, bye. Kunot ang noon ni Ariana at habang naglalakad siya, ay may nakita siyang dalawang lalaki sa hindi kalayuan. At dahil sa trauma na nararamdaman ni Ariana, ay agad niyang nilampasan ng mga ito, ngunit nahagip ang kanyang braso. Saan ka pupunta, miss? Ngumisi ang lalaki. Isa sa mga tauhan ni Amore. Bitiwan mo ako. Paano kung ayaw ko? Wala ata ang tagapagligtas mo. Nasaan siya? Tinakbuhan ka? Darating siya. Hindi ko alam kung ano bang kasalanan ko sa inyo eh. At kailangan niyo akong harangan palagi? Galit na sabi ni Ariana. Bagaman ay galit, hindi man lang nalukot ang mukha ni Ariana at nanatili ang kainosentehan sa mukha nito. Natawa naman ang lalaki. Sa tingin mo darating pa siya? Hindi mo ba naisip na baka hindi na siya nagpakita kasi hindi ka naman niya responsibilidad? Hindi ka talaga naman niya dapat inaalagaan eh. Dahil sino ka ba para sa kanya? Natigilan si Ariana at napaisip. Dahil may punto ang sinabi ng lalaki. Hindi nga naman siya responsibilidad ni Loki. At sino nga ba siya sa buhay nito? Natahimik si Ariana at natawa naman ng lalaki at akmang hahawakan siya nang may humawak sa kamay nito para pigilan nito. At hindi mo rin ba alam na kapag nasugatan mo si Ariana ay lagot ka? Sabi ni Elliot. Elliot, nagtagis ang panga ng lalaki. Long time no see, Aqua. Napangisi si Elliot at tiningnan si Ariana na nakatulala na at hindi nagkumalaw. Tantanan niyo ang babaeng to. Hindi niyo gugustuhin na makita si Loki ngayon mismo sa harap niyo. Tiningnan ni Ariana ang lalaki at laking gulat niya nang mamukaan na ito ang guard sa school. Ngumiti si Elliot at agad hinawakan ng bag ni Ariana at ngayon lang napansin ni Ariana na wala na ang ibang lalaki. Ayos ka lang? Tanong ng binata sa kanya. Okay lang. Salamat. Ikaw yung guard sa school? Salamat ha. Nag-abala ka pa na lakarin to galing school. Tumikhim si Elliot at napahawak sa batok nito. Dyan ba ang bahay mo?
Napatingin naman si Ariana sa apartment at tumango. Kinuha ni Ariana ang gamit niya at tiningnan si Elliot. Huminga ng malalim si Ariana. Salamat ulit. Ipagluluto na lang kita ng ulam sa susunod. Sabi ni Ariana at ngumiti. Ganito ba madalas mong gawin kay Loki? Pagluto siya ng pagkain? Tanong ni Elliot at tumango naman si Ariana. Kaya naman pala baliw na baliw si Loki sa'yo. Ha? Wala. Natawa si Elliot at bumuntong hininga. Huwag kang makinig sa mga lalaking yon. Kilala ko si Loki. At kapag sinabi niyang seryoso siya, seryoso siya. Hanggang sa makarating si Ariana sa tapat ng unit ni Loki, ay wala siyang pagdadalawang isip na binuksan yon at napasinghap nang mapansing hindi nakalak. Mabilis siyang pumasok at natigilan nang wala nga si Loki. Pumunta si Ariana sa kwarto ni Loki at doon umupo. Isa lang ang alam niya. Miss na miss niya na ang binata. Humiga sa kama si Ariana at pinikit ang mga mata. Sana nandito ka na bukas. Bulong na lang niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumulo ang mga luha sa mata niya. Happy birthday, Teacher Ariana! Napangiti si Ariana na makita ang malalaking cake na gawa ng mga bata. May mga lobo pa sa bawat upuan at ilang cupcake sa kanyang lamesa kaya natawa siya. May mga party hat pa ang mga bata at isa rin para sa kanya na sinuot ni Sarah sa kanyang ulo. Kaya pala ang tahimik niyo kanina, ha? Natatawang sabi ni Ariana. Gusto ka po namin i-surprise, teacher. Nakangiting sabi ni Sarah. Napangiti si Ariana at kahit paano nawala ang lungkot sa dibdib niya. Na kahit ilang araw siyang malungkot, ay nawala lahat ng yun dahil sa mga bata sa harapan niya. Ni hindi niya namalaya na birthday niya na pala. At sa sobrang pag-iisip kay Loki, nakalimutan niya na. I-blow niyo na po yung cake. Okay, sige kung yan ang gusto niyo. Sa araw nga na yun, ay nagkasiyahan lahat ng teachers maging ang mga estudyante na hawak ni Ariana. Ang kaninang malungkot na aura ay napalitan ng saya dahil sa mga taong inalala ang birthday niya. Kumain sila, naglaro at kung ano-ano pa ang kanilang ginawa. Anong wish niyo po, teacher? Curious na tanong ni Angel. Umakto na nag-iisip si Ariana bago ngumiti. Maging masaya tayong lahat. Maganda po yan, teacher. We will always be happy. Nakangiting sabi naman ito. Bumuntong hininga si Ariana at kumain kasabay ng mga estudyante niya. Sa araw nga na yon, wala siyang ibang inisip kundi ang i-celebrate ang kanyang kaarawan. Matagal nung huli siyang nakapag-celebrate dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dami niyan, mama. Natatawang sabi ni Sheena. Galing po sa mga estudyante. Nakabili na po ako ng paper bag para dito. Magli-leave po pala ako bukas, may pupuntahan lang po. O sige, kami na ang bahala. Ngumiti si Sheena. Ingat pa uwi. Kumaway si Ariana at lumabas ng faculty room. At habang naglalakad, ay natigilan siya sa nakita niya sa gate. Naging mabagal ang lahat para kay Ariana. Dahil hindi niya inaasahan na makikita niya si Loki na naghihintay sa kanya sa gate kasama si Elliot. Loki, tawag ni Ariana. Ariana. Ngunit napawi ang ngiti ni Loki nang daanan lang siya nito. Nagmamadaling umuwi si Ariana dahil bumalik na naman ang sakit sa puso niya. Bumalik na naman ang lungkot at pangungulila sa puso ni Ariana. Mahigit 1 linggo niyang hindi nakita si Loki, kaya malaki ang pagtatampo niya sa binata dahil dito. Ariana! Talagang tumakbo si Loki at Elliot para mahabol ang dalaga. Leave me alone, Loki! Tumakbo si Ariana papasok sa kanyang apartment. Binuksan niya ang pinto at natulala sa nakita. Hinihingal na huminto si Loki. Happy birthday, Ariana. Napakurap-kurap si Ariana at napatingin sa mga lobo na nakakalat sa sahig. Ang cake at maraming pagkain na nasa lamesa, maging ang regalo na nasa gitna ng sofa. Pumasok si Ariana at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. You did this? Tumango si Loki.
I'm sorry, ngayon lang ako. I have a lot of things to do. Hinampas ni Ariana ang dibdib ni Loki na napalunok. Sunod-sunod ang luha sa mga mata ni Ariana at nang hihina na nabitawan ng paper bags na dala niya. Napalunok si Loki at nakagatang labi dahil sa reaksyon ni Ariana. Gabi-gabi kitang hinintay. Bakit ngayon ka lang? I'm sorry. Ariana, please stop crying. Magpapakita ka sa akin na ganito, ha? Pagkatapos mo akong iwan? 1 linggo kang nawala. Anong ina-expect mo? Nandito ako palagi sa kwarto mo at naghihintay ako. Natigilan si Ariana nang halikan siya ni Loki. Marahan itong hinawakan ng kanyang bewang at ang pisngi niya. Napakurap-kurap si Ariana at hinawakan ang braso ni Loki, tsaka siya pumikit at sinabayan si Loki. Nanatili silang nakatayo at nang maubusan ng hininga ay lumayo si Ariana at huminga ng malalim. This is your birthday. You should be happy. Malambing na sabi ng binata. Bakit mo ako hinalikan? Pangalawang halik mo na to, Loki. Ngumiti si Loki at pinagbasa ng inosenteng mukha ni Ariana. Oh, my innocent baby. Napakurap naman ang dalaga. Hindi ako inosente. Natawa si Loki at niyakap ang dalaga. Naririnig mo ba ang puso ko? Natigilan naman si Ariana nang marinig ang mabilis sa tibok ng puso ni Loki. Dahil matangkad si Loki, ay hanggang dibdib niya lang si Ariana at sakto ang tenga ng dalaga para marinig ang pintig ng puso niya. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Natawa si Loki at hinaplos ang buhok ni Ariana. You make my heart beat fast, Ariana. Sana aware ka na ganyan ang epekto mo sa akin. Talaga? Ibig sabihin? Dahan-dahang tumingala si Ariana para tingnan ng binata. I like you. The moment I first saw you, I like you. Natigilan si Ariana at humiwalay kay Loki na seryoso. Humawak ito sa magkabilang bewang niya at pinagmasdan siya. Kakaiba ang nararamdaman niya at mukhang alam na ni Ariana kung bakit. Gusto niya si Loki. Gustong-gusto niya ang binata. Hindi naman siya iiyak siguro kung hindi. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para ipaintindi sa'yo lahat. I will make it up to you. Hinaplos ni Loki ang pisngi ni Ariana. Birthday mo ngayon. Dapat mag-celebrate tayong dalawa. Gusto rin kita, Loki. Bulong ni Ariana at nahihiyang nag-iwas ng tingin. Ngumiti si Loki at hinalikan ng noon ni Ariana at niyakap ito. Iniisip ni Loki kung paano niya mapoprotektahan ng inosente at mabait na si Ariana laban kay Amore. Huminga ng malalim si Loki at binigay ang relo na regalo niya. Ano to? A watch. Malalaman ko kapag nasa panganib ka kapag naging pula ang relo na nakakonect sa cellphone ko. Sa ngayon, kailangan nating mag-ingat, okay? Hindi ka pwedeng kumausap ng mga tao na hindi mo kilala. At hindi. Ano ba nangyayari? Pagpuputol ni Ariana. Dapat ba ako mag-alala? Umiling si Loki at hinaplos ang malambot na pisngi ni Ariana. Hindi, pero gusto ko palagi kang ligtas. Makinig ka sa akin, Ariana. Nakangiti namang tumango si Ariana. Sa mga nakalipas na araw, ay parang yelong natunaw ang galit sa puso niya. Nasa isang halik lang ni Loki, ay para bang natunaw lahat ng pagtatampo niya. Ngumiti si Loki at hinalikan pa ulit ang labi ni Ariana na agad sumagot. Anak nang, matagal pa ba kayo dyan? Nagugutom na ako. Sigaw ni Elliot sa katabing veranda ng unit ni Ariana. Natatawang tiningnan ni Ariana si Elliot na nakasilip at kumaway. Napailing naman si Loki at mabilis na tinawag ang kaibigan. This is Christy and Elliot. Sila ang magbabantay sa iyo kapag wala ako. Nanlaki ang mga mata ni Ariana nang makita ang co-teacher niyang si Christy. Natawa naman si Christy at nahihiyang napakamot sa kanyang ulo dahil nabuking siya. Ikaw si Ma'am Christy. Natawa naman si Christy. Hello, Ma'am. Napakurap si Ariana at napatingin kay Loki na hawak ang bewang niya. Tiningnan niya ulit si Elliot at Christy na nakatingin sa kanya.
Pakiramdam ni Ariana, marami pa talaga siyang hindi alam sa pagkatao ni Loki na kailangan niya ring malaman sa susunod. Kaibigan ko sila at kasama tuwing may problema. Mapagkakatiwalaan mo rin sila kapag nagkataon na meron na namang lumapit sa'yo. Ikaw, saan ka na naman pupunta? Hindi ako aalis, Ariana. Totoo ba yan? Tanong ni Ariana at hinawakan ang kamay ni Loki na nasa tiyan niya. Tumango ang lalaki. Besides, sa unit ko ikaw uuwi. Magkasama na tayong dalawa doon. Wow! Binabahay na agad si Ma'am Ariana. Mapang-asar na saad ni Elliot na nagawa pang umeksena sa pag-uusap nila. Natawa naman si Christy at hinila na si Elliot papunta sa unit niya. Ngumuso si Ariana at sabay silang umakyat papunta sa unit niya at sabay silang pumasok ni Loki sa unit. Sinarado ni Loki ang bintana sa veranda maging ang kurtina dahil kilala niya ang kaibigan. Now, we're going to have our bonding. Gusto mo ba ako makilala? Sure naman ako gusto mo ako makilala, hindi ba? Ngumiti ng pagkalawak-lawak si Loki. Oo naman. Pero, hindi ka ba pupunta sa music fest nyo? Kaya ng banda kahit wala ako. Isa pa gusto kitang makasama. Sabi ni Loki. Sa gabing yun ay nagluto si Ariana ng pagkain nilang dalawa. Suot ang itim na sando at isang short, umupo si Ariana sa unahan ni Loki na nasa sahig at nakasandal sa sofa. Niyakap agad siya ni Loki. Lagi ka bang nakasuot ng sando? Tanong ni Loki dito. Oo. Natawa naman si Ariana at sinubuan ng pagkain si Loki. Ako lang naman mag-isa sa unit ko at lalabas kapag may kailangan. Ang mga magulang mo? Tanong ni Loki at tiningnan ang refleksyon sa salamin na nasa harap nilang dalawa. Dahil nakayakap siya kay Ariana, ay lumitaw ang tuktok ng dibdib nito at nakatali ang mahaba nitong buhok. Wala na sila, matagal na. Kami na lang ni Tita Alexis ang magkasama sa buhay. Kaya rin ako nag-teacher para hindi ako maburiyo sa unit. Para na rin sa pera. Ikaw, ang parents mo, mukhang mayaman ka. I have my parents with me. Nasa trabaho silang dalawa. At ako naman nagmamanage ng iba pa. Kaya nawala ako ng ilang araw. I don't have your number so that's the reason why I couldn't contact you. Pero kinausap ko si Elliot. Paliwanag ni Loki. Napanguso si Ariana. Siguro ay kailangan niyang baguhin ang ugali na yon. May kanya-kanya silang buhay, hindi pwedeng lagi siyang masusunod. Tiningnan ni Ariana sa salamin ng refleksyon nila at natigilan nang makita ang kamay ni Loki na nasa loob ng t-shirt niya. Humahaplos sa kanyang tiyan. Isa pa, kailangan ko ring umalis dahil delikado kung makikita nila magkasama tayong dalawa sa iisang lugar. Paliwanag pa ni Loki. Bakit? Ano ba kailangan nila sa akin? Huminga ng malalim si Loki at umupo ng maayos. Sabihin na natin na may hindi pagkakaunawaan sa nakaraan na kailangan namin mag-away. Alam nilang kahinaan kita, Ariana. Magmula na magkita tayo, sinabi ko na sa sarili ko na delikado. Natahimik si Ariana at sumandal kay Loki na yumakap ulit sa kanya. Marami tuloy siyang tanong ngunit tsaka na lang. Binuksan ni Ariana ang television at nanood sila ni Loki. Nagtatawanan silang dalawa at kung ano-ano pa ang ginagawa nila habang magkasama. Are you happy? Tanong ni Loki. Tinagilid ni Ariana ang kanyang muka at nagtama ang paningin nila. Oo, salamat Loki. Hindi ko makakalimutan ang birthday na tong kasama ka. Napatitig si Loki sa maamo at magandang mukha ni Ariana. Pakiramdam ni Loki, nakakita siya ng isang diwata. Napatitig siya sa labi ni Ariana at dahan-dahan niyang hinalikan yon na siya namang nagpaubaya. Binulong ni Ariana ang pangalan ni Loki nang maramdaman ang kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. I'm so happy that I met you. Bulong ni Loki sa kanya. Kumbaga, ikaw ang naging liwanag ko sa madilim na daan. Sabay silang napatitig sa refleksyon nila sa salamin at napalunok si Ariana nang makitang sakop ng palad ni Loki ang kanyang dibdib. Nag-init ang katawan ni Ariana kaya naman napatingin siya sa kamay ni Loki na nasa dibdib niya
at tahimik na nakapirmi doon. Sorry, hindi ko mapigilan. Pakiramdam ko kasi kapag hinawakan kita hindi ako makapagpigil. Huwag mong tanggalin. Namamaos na saad ni Ariana. Ariana, hindi mo alam ang sinasabi mo. Nanghihina ang bulong ni Loki at hinaplos ang isang dibdib ni Ariana. Muli siyang napamura. Napapikit naman si Ariana nang halikan siya ng binata. Umayos na upo ang dalaga at naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang maselang parte pataas sa kanyang dibdib. You're mine. Bulong ni Loki at nang aangkin ang boses nito. Umawang ang labi ni Ariana at bago pa may mangyari ay tumigil na si Loki. Tiningnan niya si Loki na huminga ng malalim at hinalikan ang kanyang noo at inayos ang kanyang damit. I'll wait till our marriage. Ngumisi si Loki at marahang binuhat si Ariana. You're tired. Kailangan mo magpahinga. Pero, napatingin si Ariana kay Loki na nakahiga na sa kama. Aalis ka ba? Umiling naman ang binata. Dito lang ako. Totoo ba yung nangyari sa ating dalawa? Bigla ang tanong ni Ariana. Natawa si Loki at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Ang cute mo. Namula ang pisngi ni Ariana, kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ngunit kalauna napatingin na naman siya kay Loki. Loki? Pwede bang tabi tayo matulog? Hindi kasi ako makatulog kapag wala akong katabi. Unan lang ang katabi ko sa unit ko. Ngumiti si Loki at agad na lumusot sa kumot ni Ariana. Pinahiga nito si Ariana sa kanyang braso at yumakap naman si Ariana kay Loki na bumuntong hininga. Good night, Loki. Good night, my innocent lover. Ngumisi si Loki at hinalikan sa pisngi si Ariana. Papasok na ako. Tumango naman si Loki. Hinalikan ng binata ang kanyang noo. Ngumiti si Ariana at agad na kumaway at mabilis na pumasok. Huminga ng malalim ang dalaga at pakiramdam niya ang gaan-gaan ng puso at aura niya ngayon. Napailing na lang siya at mabilis na sinimulan ng araw. Malapit na kayong gumraduate as kinder. Masaya ako para sa inyo. Basta ba, kumpleto ang ginagawa, okay? Nakangiting saad ni Ariana. Masaya ako para sa inyo at si teacher ang unang number 1 na tagahanga nyo. Thank you po, teacher. Saad ni Sarah. Ngumiti si Ariana. For now, pahinga muna kayo pagkatapos ng activities. Sa araw na yun ay nagpapahinga lang si Ariana at nagulat siya nang magpadala si Christy ng pagkain na bigay raw ni Loki. Napangiti si Ariana at maganang kumain habang hinihintay ang oras ng kanilang break time. Napagkasundoan ni Christy at Ariana na kumain sa labas at nagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Loki? Tanong ni Christy. Hindi pa eh. Siguro, ayaw niya rin dahil baka natatakot siya na kapag nalaman ko yung bagay na yun ay iwan ko siya. Ilang beses na may nangyari sa akin at sa tingin ko naman na hindi tama na ganun. Dahil kailangan ko ring malaman ang lahat. Tatanggapin ko pa rin naman siya kahit anong sabihin niya eh. Napangiti si Christy. Alam mo, para ka talagang anghel. Napakabait mo. Gustong gusto kita para sa kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Ariana at napatingin kay Christy. Kapatid ka niya? Akala ko ba kaibigan? Ngumisi si Christy dahil doon. Hindi ba kami magkamuka? Hindi kasi nila pwedeng malaman na magkapatid kaming dalawa. Kaya ang pakilala lang niya sa amin ay kaibigan para sa kaligtasan namin. Maging kaligtasan namin kay Amore. Amore? Tanong ni Ariana at uminom ng soft drinks. Malupit na kalaban ni Loki. At isa rin sa mga mastermind kung ba't lagi ka nasa panganib. Isa rin siya sa mga taong matinding kalaban ng kapatid ko dahil sa nakaraan. Sinisisi niya si Loki na pinatay nito ang ama niya, where in fact, sila ang may kasalanan sa amin ng kapatid ko. Tumango si Ariana at maya-maya nga lang bumalik na sila. Ngunit sa hindi inaasahan, may huminto na kotse sa tabi nila. Akala nila ay dadaan lang. Ngunit agad nitong hinila si Ariana dahilan para mapasigaw siya. Ariana! Sigaw ni Christy.
at agad na sinipa ang lalaki na may hawak kay Ariana. Mabilis niya ring sinuntok ang isa pa at nakuha niya kaagad si Ariana ngunit bigo naman siya dahil sa isang malakas na tulak. Isama niyo na rin ang babaeng yan. Sigaw ng lalaki. Nagpupumigla si Ariana, ngunit isang sampalan na tanggap niya mula sa lalaki, dahilan para dumugo ang kanyang labi. Hinihingal si Ariana, at mabilis na hinarang ni Christy ang braso sa harap ng dalaga. Pasimpleng tiningnan ni Christy ang relo, at napangisi na makitang pula ito. Hindi magtatagal, isa-isa kayong mawawala. Pagbabanta ni Christy. Malahimik ang babae ka. Matagal na kami nagtitimpi sa'yo kaya manahimik ka. Sigaw ng lalaki at hinawakan ng magkabilang panga ni Christy. Walang magagawa yung Loki mo. Dahil papunta pa lang siya hindi na kayo humihinga. Natawa si Christy habang nanginginig naman sa takot si Ariana. Binitawan ng lalaki si Christy na umirap at hinawakan ang kamay niya. Nakarating sila sa isang abandonadong theater stage at nanlaki ang mga mata ni Ariana nang sapilitan silang nilagay sa magkahiwalay na malaking kulungan. Pakawalan niyo ako! Loki! Sigaw ni Ariana. Wala na ang Loki mo. Biglang lumabas si Amore. Kahit kailan talaga, magaling talaga ang lalaking yung pumili ng babae niya. Hinawakan ni Amore ang magkabilang panga ni Ariana na napahiyaw sa sakit. At sisiguraduhin ko na magagaya ka sa ginawa niya sa ama ko. At sisiguraduhin kong mamamatay ka rin sa mga kamay ko. Sasaktan ako, ano ba? Pilit na inalis ni Ariana ang kanyang panga habang nakatali ang dalawang kamay niya. Malakas na tumawa si Amore, ngunit sabay-sabay silang natigilan nang may marinig na pumasok. Napatingin si Ariana kay Loki na kararating lang at makikita mo ang galit sa mga mata nito. Kaya naman, mabilis na umiling si Ariana at nangingilid ang luha sa mga mata habang nakatingin kay Loki. Loki! Akala ko di ka na darating pa. Saad ni Amore. Kahit kailan talaga marumi ka maglaro, Amore. Tiningnan ni Loki si Ariana at kusang lumamlam ang mga mata ng binata. Hang in there, ililigtas kita. Tumango si Ariana at tahimik na tiningnan si Loki na mag-isang nakatayo sa gitna at masama ang tingin kay Amore. Ngayong nandito ka na, pwede na ba nating simulan? Loki! Kusang tumulo ang luha sa mga mata ni Ariana nang makitang nahihirapan na si Loki. At kitang-kita niya ang mga sugat sa mukha ng binata, maging ang panghihina nito ay kitang-kita niya rin. Hindi na alam ni Ariana kung paano siya makakatulong at kung paano siya makakawala sa malaking kulungan. Tama na, please, tama na. Loki, please. Ano, Loki? Hirap na hirap ka na ba? Nasaan ang tapang mo ngayon? Nasaan? Pagod ka na, ha? Kahit kailan, wala kang pinag-iba sa ama mo. At alam mo, ba't ko pinatay ang magaling mong ama? Dahil traidor siya. Ninakaw niya ang pera ng pamilya ko at pinilit ang nanay ko na sumama sa kanya. In short, your dad abused my mother na hanggang ngayon dala-dala pa rin ang nanay ko. Natigilan si Ariana at napatingin kay Loki na nakaluhod man, ay nanatiling nakayuko at matapang na nagsasalita. Hindi alam ni Ariana ang mararamdaman niya. At nalulungkot siya sa nalaman na masakit din ang pinagdaanan ni Loki. Hindi ko kasalanan ang pagpatay sa ama mo. Dahil tama ang ginawa ko. Inagrabyado ng tatay mo ang nanay ko. Walang yaka? Galit na sigaw ni Amore. Mabilis na nakailag si Loki at may tiningnan sa kung saan bago ito tumango. Buong lakas ni Loki ay binigay niya kay Amore. Binigay niya at ipinakita ni Loki ang galit na nararamdaman niya. At para kay Ariana na sinaktan nila. Bawat suntok ni Loki ay nagbibigay ng kakaibang pamamanhid sa mukha ni Amore na para bang bakal ang kamao nito. Hindi ko inaasahan na maging importanteng babae sa buhay ko sasaktan mo. Wala kang pinagkaiba sa magaling mong ama, Amore. Marumi kayo maglaro.
ngunit wala ka nito. Tinuro ni Loki ang kanyang sentido. Anong ibig mo sabihin? Bakit di mo tingnan? Natawa si Loki at pagod na umupo sa isang upuan. Marunong ka maglaro, ngunit di ka marunong gumamit ng utak mo. Mabilis na tumakbo si Ariana kasama si Christy at Elliot papunta sa labas. Panay ang tingin ni Ariana sa kanyang likod dahil hindi niya kayang iwan si Loki na mag-isa, kaya tumigil siya. At natigilan din ang mga kasama niya. Si Loki, kailangan natin siyang balikan. Si Loki, please. Ariana, hindi tayo pwedeng bumalik sa loob at baka maabutan tayo ni Amore. Please, makinig ka sa akin. Plano ni Loki lahat ng to. At hindi pwedeng magbago ang plano niya dahil sa gagawin mo. Pero kailangan niya tayo, Christy. Hindi mo ba nakita kung anong kalagayan niya, ha? Hindi mo ba nakita? He needs help. Kung di mo siya tutulungan, pues ako tutulungan ko siya. Ariana! Sigaw ni Christy. Tumakbo si Ariana habang hawak ang baril ni Elliot. Mabilis siyang pumasok at nakita niya si Loki na hawak si Amore at natigilan ang dalawa nang makita si Ariana. Mabilis siyang umiling at agad sinuntok si Amore. Ariana, run! No, hindi kita iiwan dito. Sigaw ni Ariana at tinutok ang baril kay Amore at wala sa sariling pinaputok yun. Dahilan upang matumba ang lalaki. Oh my God! Napaatras si Ariana at kusang nabitawan ang baril na hawak niya. Mabilis na tumakbo si Loki sa direksyon niya at agad hinawakan ng kamay ni Ariana na gulat na gulat. Tara na! Loki! Come on, Ariana! Inalalayan ni Ariana si Loki at mabilis silang tumakbo palabas. Iika-ika man maglakad si Loki, ay mabilis siyang inalalayan ni Ariana. Magkahawak kamay silang naglakad sa mga sira-sirang kotse. Panay ang sulyap ni Ariana sa likod at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Amore. Mauna ka na. Nasa dulo si na Elliot. Naghihintay sa'yo. Seryosong sabi ni Loki dito. Hindi mo ba narinig kasi sinabi ko hindi kita iiwan, magkasama tayong lalabas dito? Please, Ariana, makinig ka naman sa akin. Hindi natin kaya si Amore na magkasama tayong dalawa kaya kailangan mo makaalis dito. Loki! Magpakita ka! Go! Tinulak ng binata si Ariana na umiiyak na hinalikan ng labi niya at mabilis na tumakbo palabas. Tumakbo ng tumakbo si Ariana at kahit nasusugatan na ang hita niya, hindi pa rin siya tumigil. Napatili si Ariana na may humawak sa kanya at laking gulat niya na makita si Amore na nakangisi. Duguan na muka at hawak nito ang baril. Huli ka. Hindi ka mahirap hanapin gaya na inaasahan ko. Loki! Malakas na sigaw ng dalaga at sinipa ang masela na bahagi ni Amore dahilan para matumba ito. Sumigaw siya ng tulong. Ariana, wala kang kawala sa akin. Tumakbo si Ariana ngunit mabilis na tinamaan ng bala ng barilang hita niya. Napasigaw siya at napapikit dahil sa sakit. Ngunit bago pa siya hawakan ni Amore, ay mabilis na sinipa ni Loki ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Ariana at agad na umatras ng umatras habang pinapanood si Loki at Amore na nagpapalitan ng suntok at sipa sa isa't isa. Ngunit, natawa si Amore nang hawakan niya ang baril at mabilis na tinutok kay Ariana dahilan para matigilan si Loki. Huwag mong ipuputok sa kanya. At sino ka para sundin ko? Ipuputok ko kung kailan ko gusto. Napatili si Ariana nang sunod-sunod na putok ng baril ang marinig niya at naramdaman niya ang mainit na yakap ni Loki sa kanya. Dinilat ni Ariana ang kanyang mga mata at nakita si Amore na nakabulagta na sa sahig. Loki? Loki? Wake up, Loki! He's fine. We're sorry for coming late. Ngumiti si Christy at tinapik ang balikat niya. Napayakap si Ariana sa katawan ni Loki na nawalan ng malay at napapikit dahil sa wakas tapos na. Wala nang manggugulo sa kanilang dalawa. Ilang araw ang nakalipas nang ma-admit sila ni Loki sa ospital hanggang sa magising silang dalawa at nakapag-usap. Huminga ng malalim si Loki at pinagmasdan ng kalangitan habang nakaupo silang dalawa sa bench sa garden ng ospital.
I was a gangster. Trabaho ko ang pumatay ng tao na madaling binibigay sa amin na nakakataas o mga opisyal. We're bad guys aiming for money and wealth. Kaya lahat ng utos sa amin sinusunod namin. At hindi namin pinapaalam sa kahit na sino na ginagawa namin na bagay na yun at even our parents. Huminto saglit si Loki at saka nagpatuloy habang nakatitig sa malayo at hawak ang kamay ni Ariana. Hindi nagkataon na nagkita tayong dalawa ng gabing yon. Dahil may misyon akong kailangan na gawin. Pero dahil nakuha mo ang atensyon ko na hindi naman dapat, I decided to help. Hindi ko na malaya na unti-unting nagbabago ang desisyon ko dahil sa'yo. Nakatitig lang si Ariana kay Loki na may band-aid sa pisngi at sa noon nito. Hindi pa rin nawawala ang karisma at kagwapuhan nito dahil sumisigaw ang pagiging bad boy ng aura nito. Hindi ko nga alam kung ba't sunod ako ng sunod sa'yo. Kahit saan ka magpunta ay dapat nandun ako. Na dapat, alam ko kung sino ang kasama mo. Anong ginagawa mo, anong niluluto mo. Not when my sister asked me if I knew you. Nagkataon na nasa iisang lugar kayo. So I asked her to check on you. Ngumiti si Loki at ngayon palang kinakabahan na siya sa pwedeng maging reaksyon ni Ariana. Hindi ako mabuting tao, Ariana. Sinusubukan ko mabuti dahil gusto ko maging better. At gusto ko magbago dahil sa'yo. Dahil gusto ko na hindi mo ako lalayuan kapag nalaman mo. Bumuntong hininga si Ariana at ngumiti. Hindi ako maghihintay at iiyak kung hindi ka mahalaga sa akin, Loki. I never felt so alone. Buong buhay ko gusto ko ng kasama. Na makakausap kapag wala ako mapagsabihan at maiiyakan ko tuwing malungkot ako. Pero nung kasama kita, pakiramdam ko araw-araw akong buo. Nakagat ni Loki ang labi at hinaplos ang daliri ni Ariana. Hindi niya alam na ganito kasarap magmahal. At nakakatuwang isipin na dahil kay Ariana, kaya niyang talikuran ng lahat at gawing better ang sarili niya. Na kaya niya pa palang magbago at mabuhay nang hindi nasasangkot sa anumang gulo. Kaya Loki, hindi mo kailangan mag-alala, okay? Tanggap kita sa kung ano man ang posisyon o ginagawa mo. Tanggap kita maging sino ka man. At gusto kong malaman mo na hindi ko kailangan ng perpektong lalaki sa buhay ko. Dahil mas kailangan ko ng taong kaya akong unawain at kaya akong bigyan ng maraming anak. Pili ang saad ni Ariana kay Loki. Ariana, kailan ka pa natutong sabihin yan? Hindi makapaniwala na tanong ng binata. Natawa naman si Ariana. Kaya ako naging teacher dahil gusto kong magkaroon ng anak. Gusto kong maging magulang dahil nasa tamang edad naman na ako. At gusto kong maranasan na maging isang mabuting magulang katulad ni na mama at papa. Hinaplos ni Loki ang pisngi ni Ariana at ngumiti. You're the best woman for me, Ariana. Napangiti naman si Ariana at hinawakan ang kamay ni Loki na nasa pisngi niya. Thank you for saving me. Thank you for accepting me, Ariana. Balik ni Loki at mas lalong ngumiti. Natawa naman si Ariana at sumandal sa upuan. Wait, ano yun? Ngumisi si Loki nang makita ang helicopter na nasa itaas at ang driver na si Elliot. Nanlaki ang mga mata ni Ariana na makita ang I love you Ariana na isang banner na katamtaman ng laki. Loki, what's this? Matagal bago ko naisip ang bagay na to. Dahil gusto ko maging perfect ang lahat. Pero hindi na rin ako makapaghintay, Ariana. I want you to be with me. I want you forever, Ariana. Napatingin si Ariana kay Loki na nakalabas ng singsing at seryosong nakatingin sa kanya kaya napatakip siya ng bibig. Hindi niya inaasahan ang proposal na gagawin ni Loki. Maging ang mga bulaklak na kanina ay wala pa. Ngunit napansin ni Ariana ang malaking banner na nasa bintana ng kanilang silid. At kahit hindi niya masyadong tingnan, ay nakita niya ang kanyang tita Alexis. Loki? Papakasalan mo ba ako?
Nangingilid man ng luha ay hindi naiwasan ni Loki na matawa. Yes, baby. I'm going to marry you but please can you answer that? Will you marry me, Ariana? Yes. Yes, syempre. Kasabay ng malakas niyang sigaw ay ang pagputok ng fireworks at ilang confetti na galing sa mga doktor at nurses. Nanginginig na sinuot ni Loki ang singsing sa kanyang daliri at mabilis na hinalikan si Ariana na mabilis na tinugon ang kanyang halik. Natatawang pinanood ni Ariana ang helicopter sa itaas at napangiti. This is the best night. Bulong ni Ariana sa lalaki. Indeed best night. Nakangiting sabi ni Loki. Makalipas ang ilang taon, baby girl. Napangiti si Ariana nang malaman na babae ang isinilang niyang sanggol. Sa mga nakalipas na taon, biniyayaan si Ariana at Loki ng anak at isang maganda at maayos na buhay na magkasama silang dalawa. At sa mga panahon na yon, ay mas lalong ninais nilang mag-asawa na lumayo at ayusin ang kanilang buhay malayo sa maraming tao. Ang ganda niya. Ang berde ng mga mata niya, tas nakuha sa'yo. Pagkatapos manganak ni Ariana, ay nakatulog ito sa pagod, habang ang asawa na si Loki ay naghihintay sa labas at nakaupo. Sa mga nakalipas na taon, ay iniwan ni Loki ang panganib na buhay para sa kanyang pamilya, maging ang mga koneksyon niya sa mga opisyal, dahil ayaw ni Loki na manganib ang buhay nilang tatlo. Kaya naman, pagkatapos nila ikasal ni Ariana, namuhay sila sa isang tagong lugar at hinayaan ang sarili na ayusin ang mga bagay-bagay sa pagitan nilang dalawa. Dok, kumusta po? Maayos at healthy ang baby. Ililipat lang po namin sila ng kwarto para pwede niyo nang bisitahin. Thank you. Ngumiti si Loki at hindi na makapag-intay na makita ang kanyang mag-ina. Ilang oras ang nakalipas ay agad niyang binisita si Ariana at ang kanilang anak na nasa tabi nito. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Loki nang makita ang kanyang panganay na anak at napangiti kung gaano kaliit at ka-cute ang bata. Nang idilat nito ang mga mata, ay natigilan si Loki dahil nakita niya ang kaparehong kulay ng mga mata sa mata ng kanyang anak. Ah? You have green eyes as well? Kamukha kita, anak. Loki? Tawag ng kagigising lang na si Ariana. Baby. Tawag ni Loki at agad umupo sa kanyang tabi at maingat na nilapag ang anak sa tabi ni Ariana. She's so pretty. Napangiti si Ariana at pinaglaruan ng maliit itong mga kamay. Kuhang-kuha niya ang mga mata mo. Ganon din ang ilong mo. Natawa si Loki. Kuhang-kuha niya naman ang ganda mo. Sabay silang napatingin sa anak na tahimik na nakahiga at nakapikit ang mga mata. Napatitig si Ariana sa kanyang mag-ama at napangiti ng maisip kung gaano siya kaswerte na meron siyang asawa at anak, na kung gaano siya kaswerte na meron siyang pamilya na matatawag niyang kanya. Ma'am sir, kunin ko lang po ang pangalan ni baby. Ngumiti ang kapapasok lang na nurse. Ngumiti si Ariana at hinawakan ang kamay ni Loki. Astriel Rain Salvador. Napakaganda ng pangalan, ma'am. Napangiti si Ariana at Loki at napatingin sa kanilang anak. Hinaplos ni Loki ang noon ni Ariana at marahang hinalikan nito sa labi. Ngumiti silang dalawa at sabay na pinagmasdan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang bunga ng kanilang walang hanggan na pagmamahal sa isa't isa. Astriel Rain, ang panganay nating dalawa. I love you, Loki. I love you so much more, Ariana. Nakangiting bulong ni Loki at hinawakan ng kamay ni Ariana at sabay na tiningnan ang anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Gangster's Innocent Love. Written by Avi. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan,
ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.